Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sana naman pong pagkakataon ng binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. At samahan niyo po ako sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Biblia, at nawa po ito ay makapulutan po natin ng aral. At sa oras po na ito, ang pamagat po ng ating mensahe na galing sa Panginoon ay may pamagat na Seasoned with Salt po, na tinatopic po natin yung patungkol po sa kalayaan kay Kristo. At sa oras po na ito ay ating pag-uusapan yung tinatawag po na freedom of speech, kasi tayo po bilang mga tao ay malaya naman po tayo sa pagsasalita. Subalit, tingnan po natin, ano po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagsasalita natin bilang mga Kristiyano, o yung mga dapat na salita na lumalabas po sa ating bibig. Ayan, gusto pong basahin sa inyo yung sinasabi po sa Colosas 4:6. Ang sabi po rito, ang inyong pananalitay naway laging may biyaya na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat nyong isagot sa bawat isa. Mga kapatid, sa Biblia, meron po palang inuutos sa atin ng Panginoon na pag tayo po pala dapat magsalita ay dapat may lasa, may lasang asin. Kasi po yung asin, pampalasa po yan sa pagkain alam naman po natin yan. At siguro wala naman sigurong may gustong kumain ng pagkain na matabang, di ba? Kaya ganun din po pala sa pagsasalita natin. Dapat po ay may lasa, dapat may asin. At tama naman po itong sinasabi ng Biblia, kasi ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo 5, ang sabi po rito, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay sinasabihan po ng Panginoon na tayo po yung asin ng sanlibutan, dapat po pati yung pagsasalita po natin, dapat may asin, dapat may lasa, Kasi po yung asin, kung pag-uusapan po natin ay yung science, kung pag-uusapan po natin yung physical na asin, ay marami pong nagagawa po ito sa katawan ng tao. Una na po yung nagpo-provide po ito ng sodium, yung tinatawag po na sodium, at yung chlorine, na mahalaga pong mga electrolytes sa katawan po ng tao. At ito pong dalawang ito, ang ginagawa niya po ay una, nagre-regulate po ito ng balance ng mga liquid sa katawan natin, yung tubig sa katawan natin, yung mga minerals. Ayan, yan po yung kumukontrol, yung nagre-regulate. Yung nagko-control din po ito ng mga nerve, mga nerve natin, yung mga muscle natin sa katawan. Mahalaga po yung asin, kasi po ito tumutulong na mag-control ng mga muscle po natin sa katawan. At higit sa lahat, ito po yung nagtatransport o yung nagdadala sa iba't ibang bahagi ng katawan natin yung tinatawag po na nutrients, yung nutrients sa katawan natin, itinatransport po through sodium and chlorine, Kaya mahalaga po itong asin sa katawan natin. Subalit, alam nyo po, kahit gaano kahalaga ang isang bagay, kung sobra naman, delikado din sa katawan. Kaya po parang ang asin, delikado rin po ito sa katawan kapag ito po ay napasobra. Ganun din po sa pagsasalita. Baka naman kasi sobrang alat naman yung pagsasalita natin. Sobrang daming asin. Yung ibang tao kasi sobra naman, halimbawa sobra sa papuri, sobrang gaganda ng mga sinasabi, na kung minsan nagiging, sabi nga OA, nagiging OA na, or yung sinasabi na lang mema.
Ano yung mema? Mema sabi lang, ano? Mema sabi lang sa tao. At hindi naman po totoo sa loob niya. Pangit naman po yun, ano? Pangit naman po kung halimbawa magsasalita tayo ng mga papuri, ng mga magagandang salita, pero hindi naman pala bukal sa loob natin o totoo yung sinasabi natin, ano? Mga kapatid, malaya tayong magsalita kung ano yung mga bagay na gusto nating sabihin. Kahit anong gusto natin sabihin, walang namang pipigil sa atin. Subalit, kailangan nating matutunan kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi yung gusto ng tao, marami tayong gusto na minsan yung gusto natin, hindi gusto ng Diyos. Kaya pag-usapan po natin, paano natin malalaman na yung kalayaan sa pagsasalita na yun, yung kalayaan natin ay nagagawa natin yun ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin kung yung mga salita natin, i-assess natin mamaya yung sarili natin. Tingnan natin, ito bang mga sinasabi ko in the past few weeks, in the past few days, ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay nakaka-glorify sa Diyos? Tingnan po natin. Pag-usapan po natin mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kung paano dapat magsalita ang isang Kristiyano? Siguro naitanong na natin po to sa ating mga sarili noon. So tingnan po natin, baka may i-remind sa atin ng Lord na mga karunungan at mga kaalaman upang sa gayon ay maibalik po natin yung mga dapat po nating salita na gusto ng Panginoon sabihin natin sa kapwa natin, yung mga lumalabas sa bibig po natin. Okay? Number 1, yung tinatawag po na yes and no answer. Yes and no answer. Ang sabi po rito sa Mateo 5, talatang 34 hanggang 37, pakinggan niyo po ang sinasabi. Sabi rito, datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ng lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. At kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim, datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Tingnan niyo mga kapatid, napakaliwanag po sa Biblia na tayo po ay inuutusan ng ating Panginoong Hesus kung paano po tayo dapat magsalita. Naalala ko po yung kwento ng isang napanood ko po na movie. Ang pamagat niya po ay Yes Man. Pangalan nun, nakalimutan ko na. Ang kwento po nun, kung hindi nyo pa po napanood, ay lagi po siyang nag-yes. Lagi siyang nag-yes kahit anong gawin niya, kahit saan siya pumunta, lagi po siya nag-yes. At hanggang sa nagkaroon ng mga consequences yung buhay niya dahil po sa pagsasabi niya ng yes. Hindi siya pwedeng magsabi ng no kasi doon sa movie po na yon ay nagkaroon ng magic na hindi siya pwedeng makapagsalita ng no, puro yes lang. Kaya po yung pamagat po nung movie na yon ay Yes Man, kasi yes lang siya ng yes. Anyway, ano po yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus nung sinabi niya na pag oo, oo, at pag hindi, hindi, dahil ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Alam niyo po, inulit po to ni Santiago sa Santiago 5:12. Ang sabi po rito ni Santiago, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit,
ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Meron po pala kasing hatol kapag tayo po ay lumalagpas doon sa oo at hindi. Kasi tama po yung sinabi ni Christ na higit pa rito, sabi niya rito sa Mateo 5 kanina, sapagkat higit pa rito ay buhat na sa masama. Kaya yung ilan sa atin po mga kapatid na pati yung sarili sumpahin ko man yung nanay ko, di ba? Pexman, di ba? Yung mga ganong mga term natin na lumalabas sa ating bibig na minsan hindi naman necessary na dapat sabihin ng tao, pero para mapaniwala nila yung mga kausap nila ay lumalabas po yun sa kanilang bibig. Kaya dito po maliwanag mga kapatid na hindi po dapat nating gawin yun, hindi po dapat nating sabihin dahil ang sabi ng Panginoon, ang maliban sa oo at hindi, buhat na po sa masama. Ano po yung gustong ipakita po sa atin dito ng Panginoon? Yung katapatan sa sarili. Yung katapatan mo sa sarili at katapatan mo sa kapwa mo. Kasi kung ikaw mismo hindi ka tapat sa sarili mo, paano po tayo magiging tapat sa kapwa natin? Kaya yung sinasabi po rito ni Christ na oo ay oo, hindi ay hindi, ito po ay nagpapakita sa atin ng katapatan sa salita para maiwasan po natin yung tinatawag po na pagkukunyari. Kasi po alam nyo sa Biblia, napaka-delikado sa isang Kristiyano yung pagkukunyari. May mga tao kasi na kahit nagsasabi ng oo, pero hindi naman talaga oo sa loob niya. Hindi talaga oo yung gusto niyang sabihin sa loob niya. Alam niyo, naalala ko yung kwento ng Panginoong Hesus patungkol po doon sa dalawang anak. Doon sa Mateo 21, sa 28 hanggang 30, sabi rito, datapot sa akala nyo, isang taong may dalawang anak, at lumapit siya sa una, at sinabi, anak, pumaroon ka, o pumaroon, at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Mga kapatid, naalala ko po itong turo ng Panginoon na ito, dahil po doon sa sinasabi natin oo, pero hindi naman talaga ginagawa. At yung isa naman hindi, pero ginawa niya naman. Siguro naranasan na po natin to sa ating mga buhay, at talagang may mga pagkakataon na minsan sinasabi natin na oo, pero hindi naman talaga natin nagagawa because of different reasons. Kung ganun po yung nangyari sa atin, ang Panginoon naman po ay matuwid, ang Panginoon naman po ay matuwid at nakikita niya po yung puso natin, na kung minsan nagkakamali po tayo ng mga sinasabi, minsan nasasabi natin ng oo, pero hindi naman pala natin nagagawa. At vice versa, mga kapatid, minsan nasasabi natin hindi, pero nagagawa naman natin. Katulad nung sabi, hindi ko talaga sasabihin yung sekreto mo. Hindi ko talaga ipagkakalat yung sinabi mo ngayon sa akin. Pero kalaunan, pinagsasabi mo kung kani-kanino. Kaya hindi natin natutupad po yung dapat nating gawin o yung sinabi natin. Kaya yun po, nagiging kasalanan po sa atin yun. Alam nyo po yung, sabi ko nga, isa po sa tinuturo ng Panginoon dito, yung para maiwasan natin yung pagkukunwari. Kasi po yung pagkukunyari, napakadelikado po yan sa buhay ng isang Kristiyano, yung pagkukunwari o yung tinatawag na deceit or fake, yung peke.
Alam niyo po sa Biblia, sa Galatia 2:13, meron pong nangyaring insidente na tinukoy si Apostol Pablo nung panahon po na kung saan yung mga Kristiyano nagkatipon at nagkatipon po sila na mayroong dalawang uri ng Kristiyano, yung mga Hudyo na naging Kristiyano at saka yung mga Hentil na naging Kristiyano. At doon nga po sa Galatia 2, kung mababasa natin sa Kapitulo 2, talatang 13, sabi po ng Apostol Pablo ganito, at ang ibang mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya, ano pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Tingnan niyo po yan mga kapatid. Kaya, delikado po yung pagkukunwari eh. Napaka-sama na gawain ng isang Kristiyano. Kaya po dapat iwasan po natin yung pagkukunyari. Kasi po, hindi po ito nakakatulong sa kapwa natin. At bagkus may tendency po na magkaroon po ng kampi-kampihan, nagkakaroon po ng paghahati-hatian, especially po sa loob ng church. Kaya po napakadelikado po itong bagay po nito. Kaya kung oo talaga, dapat pati sarili mo kumbinsido na yung sagot mo talagang ikaw mismo nako-convince. Hindi yung oo nga ka mo, pero ikaw mismo tagilid sa pagsasabi mo ng oo o sa pagsasabi mo ng hindi. Kasi po kung dito pa lang palpak na po tayo, palpak na tayo, paano pa tayo pakikinggan ng mga tao na ipapangaralan natin ng salita ng Diyos, yung mga i-evangelize natin, yung mga tao po na ilalapit natin sa Panginoon, yung mga tuturuan po natin. Kung mismo po tayo, yung mga kapwa natin sa church, yung mga kapwa po nating Kristiyano, tayo po hindi po magpagkakatiwalaan sa ating mga pagsasalita, sa ating pong mga katapatan sa salita, wala po sa atin. Kaya po mahalaga po yun. Pangalawa pong bagay na dapat po nating malaman para po tayo ay makapagsalita ng nararapat na salitain ng mga Kristiyano, pangalawang bagay po ay iwasan po natin yung mga masasamang pananalita. Alam niyo po sa Biblia, napakaraming masasamang pananalita na dapat po nating iwasan at dapat hindi makita sa ating buhay mga kapatid. Pero bago po yun, bago ko po sabihin yung mga yun, pakinggan nyo po ang sinasabi dito sa mga awit 34, 13 hanggang 14. Ang sabi po rito, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Alam nyo po pala, isa pala para maging payapa ang buhay natin, kailangan po ingatan natin yung dila natin. Ingatan po natin yung mga dila, yung mga labi natin, na kapag ito po ay nagsalita, dapat po walang masama na sinasabi. Kasi po yung masama, minsan po ay nagiging dahilan po yan ng kaguluhan. Actually, hindi lang po minsan, madalas po ay nagiging sanhi o nagiging dahilan po yan ng kaguluhan. At pag nagulo po ang buhay natin, syempre, hindi po tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Walang kapayapaan po sa buhay natin. Kaya po mahalaga po yung mga salita po natin, dapat iwasan po natin yung pagsasalita natin ng masama. At sabi ko nga po kanina, ano-ano ba yung mga uri ng mga masasamang salita? Number 1 na po, numero 1 ay yung pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Ang sabi po ng Biblia sa Colosas 3:9, huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Tingnan nyo po, sa Biblia napaka
linaw na inuutusan po tayo ng Panginoon na wag na po tayong magsinungaling. Wag na po tayong mga bulaan sa isa't isa. Kasi po yung bulaan, ibig sabihin po nun, pagsisinungaling, hindi pagsasabi ng totoo. Bakit po? Bakit po mahalaga na dapat hindi na tayo magsinungaling? Bakit po mahalaga sa Diyos na ang mga anak niya, yung mga tinawag niya, dapat po hindi tayo nagsisinungaling? Alam niyo po kasi, sa Biblia, si Satanas po yung ama ng kasinungalingan Sa Juan 8:44, ang sabi po rito, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sa English, ang sabi doon, pag nagsinungaling daw po si Satanas, nature niya po yung pagsisinungaling. Dito po kasi ang sinabi, ay pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sa English po, ang sinabi yan, nature. Nature na ni Satanas magsinungaling. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo rito. Yung tinatawag po na mga sinungaling, hindi po papasok sa langit po yun Sa Pahayag 22:15, ang sabi rito, nanga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Tingnan niyo po. Kaya mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga sarili na hindi po tayo makita ng Panginoon na namumuhay sa kasinungalingan at yung bibig po natin punong-puno ng kasinungalingan. Alam niyo po, sa psychology, may tinatawag po na compulsive o yung tinatawag na pathological lying. Ito po yung uri ng pagsisinungaling na kung saan ito po yung mga tao na naging habit na nila magsinungaling. Ang sabi nga po rito, compulsive lying, also known as pathological lying, is a condition characterized by the frequent and often excessive telling of lies, sometimes without a clear motive. Kaya mga kapatid, number one na masama na pananalita na dapat hindi natin makita sa ating buhay ay yung pagsisinungaling. Ano pa? Yung ikalawa, ito po, matindi rin po ito, ikalawa, chismis. Chismis. Napakahilig po ng mga tao dito sa chismis, alam niyo po. Kasi sabi sa Biblia, chismis ay masarap pakinggan, sabi sa Kawikaan. Kaya mga tao po, kahit mga Kristiyano minsan, nahahawa po rito sa chismis Pero ang sabi po ng unang Timoteo 5:13, ang sabi po rito, at bukod dito ay nangag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Alam niyo po, nirebuke ni Paul yung mga kababaihan sa iglesia noong unang panahon, na sabi niya, may mga babae na mga Kristiyano na mga tamad, at yung mga tamad na yun, hindi lang sila tamad, kundi matatabil yung mga dila. Alam niyo po kasi pag ang isang tao walang ginagawa sa buhay, ang tendency po niyan, makialam ng kapwa-tao, mangialam ng buhay na may buhay. At pag ganun po nangyayari, nagiging, ang kasunod po niyan, chismisan na po. Kaya nga po sa Pilipinas, number one po yan na problema ng mga Pilipino, na umaga pa lang naghahanap na po ng kachismisan, lalabas ng bahay, tatambay doon sa kanto,
tatambay sa tindahan para makipagchismisan lang. Alam niyo po, sa mga Kristyano, dapat hindi natin po ito ginagawa. Dapat hindi po tayo nakikita dyan sa mga eskinita, sa mga kanto, sa mga bahay-bahay para lang makipagchismisan. Dahil po napakasamang ugali po ito at dapat hindi po ito nakikita sa ating mga sarili. Alam niyo po, sa iglesia, kaya po nahahati ang iglesia dahil po sa chismis. Sa isang simpleng chismis ay pwedeng mawasak ang iglesia ng Panginoon. At nakakalungkot, kasi alam niyo po, karamihan sa mga iglesia ngayon, nakakalungkot kasi ang number one po chismoso ay yung pastor, yung ministro mismo. Siya po yung nagkakalat ng lagim sa loob ng church. Kaya po sa mga ministro na katulad ko, ay huwag po tayong magpagamit kay Satanas para ihasik ang lagim sa loob ng iglesia. Kundi, tayo mismo maging huwaran, maging model na tayo po hindi pinagmumulan ng mga chismis, ng mga kasinungalingan, ng mga paninirang puri. Kasi po, yan ay mga, sabi nga, mga magdadala sa atin sa kapahamakan, Sabi sa Kawikaan 18:6-7, ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit at tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo, sa ating mga pagsasalita, sa ating mga sinasabi, dahil po ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. At kapag sinabi ko pong kapahamakan, hindi lamang po dito sa lupa na kapahamakan, kundi pati po doon sa ikalawang buhay natin, doon po sa pag tayo po ay namatay na dito sa lupa. Bakit po? Kasi po, ipagsusulit po natin sa Diyos yung mga salita na ating pong sinabi dito sa lupa habang tayo nabubuhay. Sa katunayan, mga kapatid, ang sabi po ng Apostol Pablo sa Galatia 5:19-21, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid, kaya tayo mag-ingat po tayo, dahil sa pamamagitan po pala ng mga pagsasalita natin, pag tayo po ay laging nagsasalita ng masama, pwede po itong maghatid sa atin sa impyerno. Pwede po itong maghatid sa atin sa kapahamakan. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Biblia, ito po ay ating ipagsusulit sa Kanya. Ano pa? Ano pa yung mga masasamang salita na lumalabas sa ating bibig? Yung mga paninirang puri, yung mga salita na nagiging dahilan ng pagiging mainggitin. Ayan, yung mga salitang ganyan. Mga salitang nakakagalit sa tao. May mga salita kasi po, pag nagsalita, may tao kasi po pag nagsalita na, nakakagalit na, iwasan po natin yun, mga kapatid. Yung mga salitang bastos, yung mga salitang mahalay, dapat hindi na po nakikita sa buhay natin yan, hindi po napapakinggan sa buhay natin yan. Ano pa? At lastly, yung mga pagmumura. Yung mga pagmumura, yung mga cursing, panunumpa, dapat po hindi makita sa ating sarili. Alam niyo po, sa Biblia, sa Mateo 5:22, ang sabi rito ng ating Panginoon, datapwat sinasabi ko sa inyo
ng bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Tingnan niyo po yan mga kapatid. Yung Raka kasi sa yung Aramaiko po yan na salita. Ang ibig sabihin po nun, o hangal, o bobo, o alam niyo yun, foolish. Di ba pag tayo po nagagalit, talagang minsan nagsasabi tayo na, wala kang kwenta, bobo ka, wala kang alam. Yan. Alam niyo po, bawal pala po sa Panginoon yun. Bawal po pala sa atin yun. Pinagbabawal pala ng Panginoon sa atin. Pero minsan kasi po, lalo na pag may kaaway tayo, lalo na pag may kaaway tayo na nadadala tayo ng emosyon, nasasabi po natin ito. Kaya ngayon pa lang po, iwasan natin yun. Humingi tayo ng tawad sa Diyos kapag po tayo nakakapagsalita ng ganun. At doon naman po sa ibang Kristiyano, minsan, pati sa social media, nakikipag-away. Pati sa mga post sa Facebook, talagang walang pakundangan, talagang nakikipag-away sa mga post. Alam niyo po, iwasan natin yan mga kapatid, hindi magandang gawain po yan. Kaya isip-isipin po natin yung dapat po natin gawin. Mga kapatid, sa nalalapit po nating pagtatapos, gusto ko lang po sa inyong sabihin na ito pong mga sinasabi po natin, meron po itong kalakip na hatol. According po sa Bible. Sabi po sa Mateo 12, 36 hanggang 37, at sinasabi ko sa inyo na bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Tingnan niyo po yan mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa mga salita na nababanggit po ng ating bibig. Dahil po hahatulan po tayo ng Panginoon. Dahil po sa pamagitan po ng ating mga salita. Sa Biblia, alam niyo po, na napaka-sensitibo ng salita. Dahil dito sa mga salita na pwede nating sabihin ay magiging dahilan ng kamatayan o buhay. Pwede po itong makapatay, pwede po itong makabuhay, ang sabi po ng Biblia. Sa Kawikaan 18:21, ang sabi po rito, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Tingnan niyo po yan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga salita natin. Dahil ang words, it may be lethal. Pag sinabing lethal, pwedeng makamatay. At pwede po rin itong joy, magbigay ng joy. Pwede po itong magbigay ng buhay, ng kagalakan sa isang tao. Kaya po tayo mga Kristiyano, dapat po, pag nagsasalita tayo, ingatan natin, pag-isipan muna natin. Pag-isipan natin ng pag-isipan bago po natin sabihin. Bago mamutawi sa bibig natin yung mga salita. Kaya napakalaga po sa atin mga Kristiyano ang pagsasalita. At bilang pagtatapos mga kapatid, sa ating pagtatapos ngayong oras po nito, gusto ko lang pong iwanan sa inyo ang dalawang mahalagang talata sa Biblia na makikita po natin na paalala sa atin upang tayo po ay makasunod sa ating Panginoon. Ang sabi po rito sa Efeso 4:29 at saka sa 31, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Tingnan niyo po yan. Napakaraming po, dapat po tanggalin natin sa ating mga salita. Dapat po nating iwasan, dapat po nating talikuran.
Kasi kung noon, nung hindi pa po tayo Kristiyano, ito po yung buhay natin. Dapat po ngayong Kristiyano na tayo, dapat nitong binautismo na po tayo sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, dapat po wala na po ito sa ating mga sarili. Dapat po malinis na po ang ating mga pinagsasabi sa ating kapwa. At sabi nga po sa Santiago 1:26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kung inaakala po natin na tayo po ay relihiyoso, mga kapatid, tayo po ay nakasusunod sa mga utos ng Panginoon, simulan po natin sa ating mga pananalita. Simulan po natin sa ating mga sinasabi sa kapwa. At dapat po ay laging malinis, lagi pong mabiyaya, nakaka-bless, nakakatulong sa kapwa, at hindi po nakakagulo, hindi po nakakasira. Sapagkat ito po yung gusto ni Satanas, yung nakakasira ng mga pananalita. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating mensahe, gusto ko po tanungin natin yung ating sarili. Paano ba ako magsalita? Naluluwalhati ko ba ang Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita? At ngayong nalaman na natin kung ano po yung dapat nating sabihin, dapat nating salitain, kailan natin po ito sisimulan i-apply sa ating mga sarili. Mga kapatid, purihin po ang Diyos. Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig ng salita niya na nagbibigay buhay. Nawa po sa darating na linggo, tulungan po tayo ng Panginoon na makita sa ating buhay ang magsalita na mabiyaya, magsalita na may asin, sabi nga, may alak, may lasa, upang sa gayon, hindi lamang po ang kapwa natin ang natutulungan natin, kundi ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay siya po ang maluwalhati sa ating mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at nawa magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Ephraim, ang isang pong ministro ng Panginoon sa dako po ng Bangantalinga Church of Christ. God bless po sa inyong lahat.